Magandang gabi. Nandito po tayo ngayon sa opisina ng manager namin. Gusto ko lang sanang tanungin siya kung paano siya naging successful sa buhay niya simula nung bata pa siya hanggang sa ngayon na matapos na niya yung pag-aaral at saka naging manager na siya. Sir, ano po yung pinagdaanan natin po sa mga nakaraang panahon po? Simulan nung nag-aaral na elementary, pag-aaral. So far, nag-aaral ng elementary at then graduate grade 6, maraming hirap dinadaanan namin noong unang panahon kasi during the time wala pa yung mga, hindi pa yung high-tech yung mga gamit nun. Meaning, wala pa yung mga sasakyan sa barangay namin. So, all of the sudden, from grade 1 hanggang grade 6, nakaranas kami ng naglalakad lang na maputik at madadaanan mo kasi sa barangay kami nakabase nun. So, maputik, tapos mga pilapil yung dinadaanan mo na hulog. But really, enjoy naman kasi once nahulog ka kunwari, kapag nahulog ka sa pilapil, siguro may tubig yan, sabay na lang kaligo. So yun ang very memorable during the time ng elementary. But during high school, ako ay nagkaroon ng self-supporting. So during the time, ay ako na tumutulong sa start. Although nandiyan naman yung parents, pero ako mismo ang nasusupport kasi naging working student ako sa school. Meaning, working students na muna kasi during time na sa canteen. So, during the break time, kapag tumutulong kami sa canteen, nagbibinta ng one product or yung canteen, soft drinks, at pagkahapon meron kami binibigyan ng allowance. And then, yung lula ko naman, pag-college, yung lula ko naman nag-support sa akin. Pati yung tiya ko, nagtutulong din sa school, ay sa tulong nila, yan, nagiging scholar nila ako. So, until ma-reach ko yung college. Although ang college ko naman is undergrad for sa college ay vocational, technical, professional, kasi 4 years on education, pero nasa to technical course in 2 years. After that, pumunta sa Manila, naghanap ng trabaho. Then yung nakapaghanap ng trabaho, doon naman ako nag-aral as business management. So, from now on, doon nakapasok na ako sa bingo. So, una muna sa PAGCOR, pero in-ignore ko yung PAGCOR. Pumasok ako sa electronic bingo or sa bingo as ordinary employees. And then after 5 months, na-promote ko, ikaw na unahang personal officer sa isang amusement game until nagka-pesto, naging operation, naging marketing, at overall naging manager. So from 1996 to 2000, naging manager ako doon sa Manila. And then after 2001, umuwi. Dahil ang mother may sakit, resign sa work, nag-care hanggang 2010. Pero so far, dating sa Lilo, ako nagpapagtrabaho ng ako sa mga establishment. And then, noong 2010, yun ang kumbisa ulit, pinadala ko sa Tacloban to manage ng business ng isang negosyante na naging boss natin ngayon, Mr. Jim Rivers. Ang naranasan, maraming mga option, maraming mga hindi ka nais-nais, pero sa awa ng Diyos ay nag-comply naman. I mean, naka-recover, nag-pursue lahat yun, at naka-pesto, at naka-upo bilang manager dito sa, until now dito sa, Hanggang sa ngayon nandito hanggang sa ngayon, namamahala ng company ng GPP Group Tacloban, our owner and president of GPP PLS. So, yun ang the best and unforgettable na mga experiences kung bakit ako unang-una kung bakit natin ito naabot itong position, just to say na maging patient. Kung ano mga problema, sige lang, pasensya. Kung ano mga problema ko darating, gagawa ng solusyon, kung paano survival naman tayo doon sa lahat ng pandemics at nare-recover tayo dito sa visa until ngayon nandito tayo sa So ano sir, kung kumari sa side ko or sa side mo, ganun,
Kamusta ang feeling sir pag naging successful tayo sa buhay natin? Ay, sa successful, bilang successful, kasi hindi mo rin masabi sa successful kung you don't have your own. Successful ka talaga kapag mayroon sinasabi kang akin yan. So ngayon, natutunan ka daw successful kasi you're managing na lang sa isang business. Diba? Kasi pag sabi mo successful pa, I have home, I have business, I have cash in bank. Kumbaga, parang wala ka nang niisip. Kumbaga, kung successful ka, business mo lang minamanage mo. Ganun lang po. Yes. Kasi hindi, basta kung ma-reach mo yung isang talaga goal na magkaroon ng business. Okay, business, wala. Pero yung house, marami kasi ibig sabihin na kasi nasabi Yung natin, tinutukoy ko na naging successful sa about sa education na education, yung nagkwento ka kanina, na pinagdadaanan ng hirap ko, anong pinagdaanan mo ngayon, yan din ang pinagdaanan ko. Basta matyaga ka lang, mag-aral ka ng mabuti, saka ang pinaka-pan ko doon, iwas barkada. Although lahat sa barkadas naman, pero umiwas ako kasi nakikita ko ba doon ang mga makikita ng barkada. So ngayon, yung mga classmates ko before, ungraduate sila, ako ngayon dito. Kapag nakikita ko sila na ganun, parang nahiya sila lumapit kasi sabi nila hindi sila graduate, hindi sila ka-level. Ayun ang pinagkakaiba. So, if I were you, just follow your dreams, i-graduate mo kung anong hirap na pinadaanan mo, i-pulso mo lang yan kaya ka-graduate. Kasi kapag ka-graduate ka, madali ka makahanap ng trabaho. Sa may trabaho ka naman, madali ka maka-put up ng sarili ng business. At kung nakatapos ka, madali ka makita ng mga professionals ng mga tao. Yun po sir. Yes. So, Kapag makita nila, may iba kasi mga leveling yun. Graduate sila tapos hindi ka grad, parang distance. Ay, hindi pa naman. So, ang nila noon, yung kanilang pagtingin sa'yo, mababa. Pero as of now, sa'yo, ay napo-force, sige ka sa pagkakagraduate. So, do it. Hanggang mahirap ka, kaya ninyo. Kasi maganda kasi in the future, kapag graduate ka, wow, ito na. Hawak ko ng diploma ko, wow, ito na. yun Ito talaga na ang feeling sir. susi ko, masaya na ako. Kasi kapag yun ang yan ang pupunan natin bago tayo mag-successful. Tatapos mo lahat yan, pero kung graduate ka nga, wala ka namang ginawa. Diba? So, Yan po. wala kang hawak. So, ngayon kapag nakagraduate ka, mayroon ka ng panangga sa iba. Mayroon ka ng kumbaga, iba tudo sa ganun. O, iyan, diploma ko. Kasi sa ngayon kasi ang laban ng diploma. Kung wala ka diploma, sorry ka. Di ba na lang kung may mga backer ka o okay. Pero pag tingnan mo nakapasok ka, tinitingnan talaga ng company yung mga ano ang pinagdaanan mo, paano natapos mo. Kasi yung personal information. So sama sa ating tinatawag natin ngayon ay hinihingi ng company yung resume o VT. So yun ang hawak mo dyan. May hawak ka niyan. O sige, bye. So, abot mo yung kung anong gusto mo. Yun po, Step by sir. step lang yan. Yun po sir, yun lang po ang konting katanungan ko lang po yun. Okay? So, sa kanina sa intro, hindi natin napakilala. Siya pala si Sir Moon, Raymond Apruebo. Apruebo. Siya yung manager namin dito sa tinatrabuhan namin. Tacloban. O Leyte na nga, under by Jim Piteres Company. So maraming salamat sir. So, sige bye, just do it yourself na kayanin mo lahat yan. Yung mga struggles na yan, kayanin mo kasi yung pagsubok. Once malagpasan mo yan, in the end, diploma hawak mo. Sige po sir. Thank you po sir. Thank you.